maraming issues din siyang kinaharap. At isa na nga rito ay yung akusasyon noon na lumabas na di umano siya ay kabilang sa mga kalalakihan na nag-aalok ng katawan at later on ay na-chismis na siya ay bugaw. Totoo po ba ito? Well, kasi part siya ng show business eh. So parang, pag nandito ka, ano yan eh, parang alam mo kung paano mo i-deal yan eh. Hindi na bago sa akin yung ganyan. Meron pa nga nabading daw ako. So yung mga nakakilala sa akin, alam nila kung sino ako. Pero may mga pangyayari pa rin na na-chismis. Mas gusto daw itong pumatol sa mga 17, mga kabataang babae ang kanyang tinatarget at naumaling po. Totoo po ba yan? Hindi ko po alam, pero nothing's wrong naman. Wala man tayong ginagawang masama. Kasi nung banggitin ko ang pangalan Carlos Morales sa isang kaibigan, agad na sinabi niya sa akin, "Oy, may scandal yan in showbiz." Gano'n po katotoo ito? Linawin ko lang po. Hindi ko alam kung saan ang galing. But all I can say is, syempre, we're just human, We make mistakes and then we move on from whatever we did. You cannot limit that because they have their own mind. They speak whatever they want. Wala tayong magagawa doon. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung anong oras dumarating sa inyo ang vlog na ito, kung tanghali, umaga, hapon, madaling araw, kumusta na po kayo? And thank you so much dahil patuloy na tumataas po ang bilang ng ating mga subscribers at syempre pa ng ating views. At iyan ay utang ko po sa inyo. At dahil may utang po ako, eto po, magbabayad muna ako. Isang nakakaloka, isang nakakabaliw na usapan naman ang ihatid namin sa inyo. Sino bang makakalimot sa isang aktor na naging controversial way back 90s? Gumawa ng mga pelikula, naging international best actor, nagkaroon ng mga acting awards. Sino nga ba siya? Of course, walang iba kung hindi si Mr. Carlos Morales! Hello po, kamusta? And thank you for having me. Ayan. Lahat. Hello po. Naku, mga kachika, mga amiga, parang pinagpawisan po ako bigla. Kasi ang gwapo naman po. Ang gwapo naman po nito kausap ko. Ang tangkad-tangkad na, ang gwapo-gwapo pa. At matagal ko na itong nakikita, nakakausap, nakakachika sa mga press con. Pero this time, one-on-one. Yes, one-on-one. Thank you so much po sa pagbibigay po ng daan. It's my pleasure po to be with you. And syempre, para makasama ko po kayo. Kumusta na po kayo? Ano po ba yung mga pinagkakaabalahan nyo sa ngayon? Right now po sa States kasi USRN na ako. Pero I just came back like 3 weeks ago. Tapos may ginawa kami movie. Yun nga po, yung Wild Boys na gusto ko promote sa inyo. So yeah, mostly. Tapos in the next few days, I'm going back po muna. Just go back and forth lang. Maraming pinagkaabalahan. Maraming ginagawa. At teka, may chika. Bakit siya nawala? Kasagsagan ng career ni Carlos Morales nang bigla siyang mawala sa showbiz. For the first time, tatanong po natin sa kanya, Sir, ano po yung tunay na dahilan? Bakit nawala kayo in showbiz? Basically kasi, di ba, yung panahon ng COVID din eh. Tapos feeling ko that time, kasi nothing is really certain that time, di natin alam kung ano yung extent ng COVID na yun. So, pumunta ako sa States, tapos nag-exam ako, and then, fortunately, I passed. And then, my mom died, so medyo parang na-depressed din ako. So, I have to stay there for a bit bago ako bumalik uli ngayon. So, from now on, siguro, I'll just, come back and forth para, siyempre kasi passion ko din talaga tong filmmaking tsaka yung showbiz eh. So, kaya, hopefully, may mga tamanggap sa atin. Sino mag-aakala ng isang gwapong aktor ay isang certified nurse sa Amerika? Ano nga ba ang kwento rito? Before ako mag-showbiz dati, I made sure na tinapos ko muna yung nursing ko, tsaka at the same time, dapat kasi pre-med yun eh, pero hindi ko na kasi masyado mahirap na. So, kaya naging model na ako that time. Tapos, pumunta na ako sa Viva. Yun yung first big contract ko yun sa Viva Films. And then, from there, yun na, pumalaot na tayo. After nga, yung sa COVID time, pumunta ko ng Amerika at nag-test na ako ng NCLEX. Yun po yung local board sa States para maging registered nurse ka. Hanggang sa, ngayon, up to this time, nurse na po ako dun sa... Congratulations po. Hindi po ba mahirap na pagsabayin ang inyong showbiz career at inyong pagiging nurse? Medyo mahirap po sa simula, pero time management ang kailangan kasi yung sa nurse po kasi doon, kailangan after ng work mo, hindi pa tapos doon eh. Kailangan mo pa mag-chart, saka kailangan mo tawagan yung mga patients mo. Pero kung talagang gusto mo naman yung ginagawa mo, you'll find time naman kung ano may gusto mong gawin. Kung ano ang gusto mong gawin, ano nga ba ang ginawa ng isang Carlos Morales way back 90s kung saan naging controversial ito? Pinag-usapan, hinanap ng media na kung saan ay dumating pa noon
noon sa Dimandahan. Kumusta ka na after Jojo Biloso case na kung saan na parang nabanggit din yung pangalan mo? Before ata, ano yun hindi ko matanda. Basta nanalo po ako Model Discovery of the Year. And then, so nagka-contract ako doon sa kay Tito Joe. I have nothing against Tito Joe. He's one of the best managers. Pero that time, kasi parang hindi ko alam kung parang nagkakaso yata siya. So, syempre ako bilang talent, I need to have someone who's gonna represent me. So, punta ako kay Leo noon. Kay Leo Dominguez. Kaibigan naman natin yan. So, hindi ko nakita kasing contract kung gaano katagal. So, siguro my fault din na in-expect ko na tapos na yung contract ko. So, siguro doon nag-start yung issue. Pero okay naman kami yung Tito Joe now. We're in good terms about we're friends. Hindi ka ba naging bahagi nung sinasabi nilang exploitation ng mga harassment? Wala akong ano. Yun ang isa sa mga pinagpapasalamat wala mo. Po ako. So, ano naman sa akin, maganda naman yung pakitungo sa akin, Tito Joe. Talagang professional naman. Kaya magaling naman talaga siyang manager. Nitong kay Leo Dominguez na manager mo, na nirerespeto naman ng showbiz, sa malangit nawa ang kanyang kaluluwa. Kumusta naman po ang naging takbo ng inyong karir at ano po ang mga nagawa niyong pelikula? With Tito Leo, madami magaling na manager si Tito Leo. Talagang alaga ka in terms of publicity, promotion and all. Pati pagdating sa set, talagang pupunta yun to make sure na maganda yung pakitungo sa iyo ng production. So, lahat, ang dami kong ginawang movie sa kanya no, under Regal. So, mostly kay Tito Leo. And then after, bago ako nag-Don Monteverde. Natatandaan niyo po ba yung mga pelikulang ito? Sa sobrang dami. Pero meron pa rin naman. Parang like, Mapanuksong Hiyas, Babaeng Putik, Basagan, Onsehan. So, madami din. Marami kang pelikula. Mostly sa Regal siya Sa dami ng mga pelikulang ginawa ni Carlos, napansin ang kanyang kakayahan sa pag-arte. At dito, ginawaran siya ng pagiging best actor. Saan po ito? Sa Laro sa Baga po ito kay Direk Chito Ronyo. Tapos may ginawa akong movie na ako na yung nag-direct, yung Rolyo, na we earn naman recognition abroad. Sa naging best actor din po tayo sa ibang mga film festivals abroad. Hopefully, madami pa sa susunod. Ang kanyang pagkapanalo bilang best actor ay nakuha niya dito sa Star Awards. Tama po ba? Oo, tama po. So ano po ang kauna-unahang naging reaction nyo nung kayo po ay tumanggap ng kauna-unahang acting award? Well, that time po, hindi ko naman expect na ako yung mananalo kasi kasabay ko sila Tito Dolphy, si Manoy, rest in peace sa kanila. Tapos I think is Christopher De Leon. So, hindi ko talaga in-expect na ako mananalo. Sino mag-aakala, no? Nakasama ko yung mga yun. So, parang for me, it's a dream come true. Tapos to win, parang, I don't know, feels surreal that time. So, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. I was really thankful about that. Naging mapili na po ba kayo sa mga susunod yung gagawing pelikula since nung kayo ay manalo noon bilang best actor? Siguro meron lang parang naging pattern na dapat sinunod. Pero for me kasi, ako bilang actor, parang kung ano yung ibibigay sa akin na challenging for me, mas gusto ko yung gano'n. Ayaw ko maging mapili. Pero that time siguro parang, meron kasing umahawak Alam mo yun? In terms of career path that time, gusto nila ganito, which ako naman gusto ko. Kahit ano, basta, I love acting. So, passion ko talaga siya eh. Pero hindi doon natapos ang pag-akyat mo sa entablado. Umakyat din kayo sa international. Ano po ito, saan at kailan? Ang pamagat niya, Rolyo, nanalo tayo sa International Manhattan Film Festival bilang Best Actor. Tapos sa Sundance na rin tayo na-nominate. So may mga ibang award-giving bodies or film festival na nominate din po yung movie. Pero hindi pa napalabas dito. So hopefully, in the future, pwede natin mapalabas. Sino mag-aakala na isang international best actor ang minsan na rin tumanggap ng acting award sa ating mga pelikula ay isang dating miyembro ng That's Entertainment? Yeah. Kayo po ay miyembro ng That's Entertainment. Pwede bang pakikwento ng mga panahon na inyong kabataan? Actually, we started as a dance group. So, meron akong ka-group from Olongapo na yun talaga yung core na grupo ko. So, punta kami Manila. Naging backup dancer muna kami ni Carlos Estrada. So, doon kami nag-start. And then eventually, sa That's, nagkaroon kami ng parang regular show na sumasayaw kami bilang dancer. Pero hindi ako yung naging host doon sa That's. Gusto ko sumayaw lang that time. Sayaw ka lang ng sayaw. Sayaw lang talaga Kayo po ba'y nakapagsasayaw pa hanggang ngayon? Opo naman. Kaya may ginawa tayong movie na Wild Boys. Kasi ayan! Pag-uusapan natin yan yung Wild Boys! Wild Boys! Pero bago natin pag-usapan yan, pag-usapan natin ang maraming kwento sa buhay ng isang Carlos Morales. Maraming issues din siyang kinaharap. At isa na nga rito ay yung akusasyon noon na lumabas na di umano siya ay kabilang sa mga kalalakihan na nag-aalok ng katawan at later on ay nachismis na siya ay bugaw. Totoo po ba ito? No, hindi po. Never ko. Kasi kumbaga yung family naman namin, hindi naman kami sobrang well off, pero meron naman kami kahit paano. So, never ko pong nagawa yun na mag-alok ng katawan ko tsaka maging bugaw. So, never. Ano po reaction nyo nung pumutok yung issue na yan? Well, kasi part siya ng show business eh. So, parang, pag nandito ka, ano yan eh, parang alam mo kung paano mo i-deal yan eh. Part ng business yan eh. So, ako baga, hindi na bago sa akin yung ganyan. Meron pa nga, nabading daw ako. So, yung nga po, isusunod ko na po yan. Kalokohan po yun. Yun ang hindi pwede mangyari sa buong buhay ko. Yung mga nakakilala sa akin, alam nila kung sino ako. Inunahan niyo po ako. Isusunod ko po yan. Ano reaction mo dito? Tawa ko ng tawa na lang doon. Sabi ko kung may tumatawa po na isang kaibigan ko, yung mga
nakakilala sa akin, alam na hindi po yan totoo. Imposibleng mangyari. Imposible, oh. Pero may mga pangyayari pa rin na na-chismis na kung saan mas gusto daw nitong pumatol sa mga 17, mga kabataang babae ang kanyang tinatarget at naumaling sa inyong kamacho. Dami, Totoo po ba yan? Hindi ko po alam, pero ako naman, alam ko naman kasi yung kapapatunguhan ng pag gano'n nangyari sa akin. So, hindi ako nag-entertain ng below 18. So, kailangan at least 20 naman. 24 po ako. Yan, pasok na, di ba? Pero matanong na kita kasi nachichismis, nakukuwento, pinag-uusapan ang isang Carlos Morales nang dahil sa mga DC daw. Tanong ko lang sa personal na buhay, gusto rin nating malaman, kayo po ba ay may asawa, may anak? Ngayon po, I'm actually 48 na ako. Hindi ko naman pwede itanggi yan dahil madami na akong white hair. Pero okay lang. Never po akong na-engage or kinasal sa buong buhay ko. Pero engaged ako na ako. Last December pa ako nag-propose sa girlfriend ko. So in the future, naghahanap na kami yung right time to get married. May anak na po ba kayo? As far as I know, wala pa akong anak. So as far as I know. Paano kung bigla may lumapit? Hindi natin alam. So pwede naman nating tingnan, pwede pa din kung akin. Pero sa ngayon, wala pa akong alam na may anak. Sa unang tingin, agad na mapapansin ang aurahan ng isang Carlos Morales. Hindi siya Pinoy na Pinoy, pero pusong Pinoy at kung makipag-usap, Pilipinong-Pilipino. Ano po bang lahi ang pinagmulan niyo? So, daddy ko is American. Pero, syempre, wala naman talagang American besides sa American Indian. Ano siya, ang lineage namin is Irish yung sa daddy ko, yung sa daddy niya. Tapos sa mom niya naman is Danish. So, yun ang mix. Tapos mami ko, may portion ng Spanish. Kasi dito sa Philippines, di ba, parang lahat may mix na eh. So, pero mostly Filipino, syempre. Dito ako lumaki. Yeah. At lumaki ka sa Olongapo. Yes po. Kumusta ang buhay ng isang batang Carlos Morales sa Olongapo? Dati, napakasaya ng Olongapo before kasi may base pa nun eh. So, tapos sa base kami nakatira kasi daddy ko nga Navy eh. Nakakalabas-pasok kami. So, sobrang saya. Meron kami Mardi Gras before dahil daming mga Amerikano na lahat kumikita that time. So, and then, I'm with my friends naman that time. Napakasaya po nung naging childhood ko dun sa Olongapo. Masaya ang childhood. Pero nung siya ay magbinata, pinagnasahan, pinanggigilan, at nagpa-sexy. Paano po kayo napapayag magpa-sexy? In-offer sa akin, sabi nila na parang ito daw yung starting point ng career ko. Baga stepping stone. Ako naman pumayag ako kasi naman, role lang naman yan eh. Outside naman ng shoot or ng movies, hindi naman ako ganun. So sa akin, kinaligan ko na lang yung acting ko para mapansin ako na, pwede ito mapunta sa ganitong pelikula kahit na doon nag-start. Tsaka nothing's wrong naman with sexy movies that time. Wala man tayong ginagawang masama. Hindi po kayo naasiwa dahil alam naman natin na kayo lalaki tapos subaran, makikipag-bed scene. Hindi ako yun naasiwa pero syempre family ko, lalo na yung mami ko, medyo parang against doon. Pero nung pinaliwanag ko naman sa kanya, medyo naintindihan naman niya. Against ang mami mo, ano ang naging reaksyon? Basta ayaw niya mapanood yung nandoon ako na hindi ko baga nagbe-bear ako basta mga sexy films before. So hindi na lang niya pinanood para hindi siya masaktan. Pero alam niya naman kasi ito yung gusto ko. So pinagbigyan niya ako tsaka sinupport niya na ako. Nagsimula sa pagsasayaw, napunta sa pag-arte. Hindi lamang sa pag-arte sa pelikula, maging sa telebisyon at stage play. Nakagawa po kayo ng stage play. Yeah. Ano po ito? At Pusang Gala sa PETA. Ang director namin noon is Soxy Tapacio and Phil Noble. So, first time kong, actually second time, pero yung isa parang mga UP, Dulaan, parang gano'n. Pero yung the biggest is PETA. So, yung biggest break ko. Tapos nakita ko ni Direct Chito doon for Laro sa Baga. Siguro naging avenue din yun. Or yun yung naging material for me, to showcase my talent. Isang best actor, isang mahusay na artista na dating nagsasayaw sa That's Entertainment. Sino mag-aakala na isa na siya ngayong director? Marami na siyang nagawang pelikula, di ba po ba? Ano na po yung mga pelikulang nagawa niya? Ang unang-unang ginawa ko po yung Bayaning Pepe, story ng Batang Rizal. Pero usually sa school sa amin muna pinalabas yun. And then after, yung parang I consider it my directorial debut, which is Piring. So Piring, ito nanalo. Ay, yung Piring, isa international din to po, no? International world premiere. Oh, world dito premiere. Yun. Yeah. I won their best picture. Oh, yes, of course. Best screenplay. So sinulat ko po kasi. Ikaw nagsulat nun eh. Tama. So ayun yung first ko talaga na kasama doon sila Bembol Rocco, Tessie Tomas, tapos si Rocky Salambidis, nanalo siyang best supporting doon. After noon, Latay, About Hazing, then yung role yun na. Tapos this one, yung Wild Boys. Ito yung biggest na break ko, yung Wild Boys. Wild Boys. Isang sikat na awitin ng Duran Duran. Yeah. Bakit po naisipan ninyo ang Wild Boys? Hindi kasi yung name catchy na kagad eh. Di ba? Alam mo, pag gumagawa ka ng movie, dapat kahit paano yung title, ano na kagad yun eh. Yun na yung parang selling point mo eh. And then, mostly
Mostly, it's really dancing. Parang local Magic Mike siya. Ng Philippines, Pinoy Magic Mike yung Wild Boys. Puro sayawan to na sexy. So makikita nila yun pagka napanood nila yung Wild Boys. Hoy, speaking of sexy, nako, hold your breath. Mga lalaki ang bida dito. Laan si sexy. Ang gugwapo. Sino-sino po ba sila? Una, syempre, yung dalawang magkapatid na Abrenica brothers, si Aljur, tsaka si Vin. Alam naman natin si Vin talaga namang laging fit yan eh. Fit. Tapos syempre, ang sensational na, kumbaga, heartthrob natin ngayon si Nico Loco. And then first time nagagawa ng movie si Arwin Santos sa PBA. Ito po ba ay sexy, daring, o anong genre to? Yeah, sexy and dating. At the same time, mixture naman siya, variety. So may comedy, kaya nandyan si Attack, tsaka si Gerald Acaw, who give the comic relief, and then drama din syempre. Siyempre, andyan yung kaibigan ko, si Inday Garutay. Of course. So, Oo. si Inday yung parang ikaw doon sa movie na Talaga? ikaw yung gumawa ng grupo. Pag-collab ako sa kanya kung paano namin, kumbaga, from all walks of life, nakukunin natin itong mga tao to join the group. Direk, hindi ba mahirap ang buhay ng isang direktor? Particular na ang katulad mong artista. Mas madali on our part kasi artista na kami. So, nakita na namin to while shooting before sa mga directors natin eh. So, kumuha lang ako siguro ng mga styles sa mga iba't ibang director na katrabaho ko. For me, hindi mahirap kasi passion ko talaga siya. I love what I do. So, hindi ako napapagod kahit umaga pa yan, no? Kasi napapakita ko yung yung creativity ko dito sa movie na to eh. Direk, kung ako ay isang simpleng tao at hindi ko kayo kilala, hindi ako kabilang sa Showbizlandia, ano ang dahilan para panoorin ko ang Wild Boys? Yun nga na, hindi nila alam kasi na sumasayaw talaga ako, never nilang, kumbaga natakel yun eh, yung pagiging dance group ko before. So dito mapakita namin yung galing namin sa pagsayaw. Hindi lang yung parang sexy lang eh, pati yung parang step up, total dance entertainment talaga siya. So magsasayaw ka dito, Direk? Nagsayaw pa ako dito. Ano ang mga tugtog na ginamit nyo rito? So meron kami original soundtrack na pinagawa talaga. Wild Boys title talaga. Tapos meron pa mga tatlo. So iba-ibang klaseng music yung present namin. So marami na kasing pelikulang dancing movie na inalabas dito sa Pilipinas, pero produced by international. Yeah, Di ba ba? pero walang Anong local. pagkakaiba nito? So ito talagang sa atin to. Sariling atin yung music na ginamit namin. Nakipag-collab kami with the music maker na pasok talaga dun sa tema ng movie. So abangan nila. Direk, hindi ka ba natatakot na aminin natin sa hindi na ang film industry natin ngayon ay hindi pa ganun makabangon? Particular, ang kumikita ng pelikula ay ang Metro Manila Film Festival. Yeah. Well, syempre sugal din talaga, di ba? Nandyan naman yung mga live streaming, tsaka meron kaming ibang gagawing plan. Tsaka yun nga, mamaya ko na segue yun na kukuha tayo ng parang online dance group na which is Wild Boys din, pero hindi sila yung mga artista. Yung mga regular people, kukunin natin na sila yung magiging part ng promotion din ng Wild Boys. So magkakaroon kayo ng audition? Meron po. Anong klaseng audition po ito? Ito ay for everyone, syempre 18 above to could be anyone. Kahit ako, pwede pa rin ako maging Wild Boys. Basta tingnan natin kung papasok kayo dun sa criteria na magandang katawan and then you could dance. Tapos syempre, may personality. So, open to everyone kung sino interested po. Meron kaming mechanics dun sa Wild Boys Facebook namin. Ano dun lahat. At syempre sa inyo, tulong nyo, we could impart this So information. ibig sabihin may mga requirements, height, Meron po, meron. mukha, katawan. So sa mukha, tsaka katawan, syempre, kailangan fit eh. Para Magic Mike, yeah. Bakit naisipan niyo po ito? Kasi alam kong napakadaming Filipino na sobrang galing sumayaw at enthusiast sila ng gantong tema ng movie. Ito yung avenue nila para to get on board and showcase their talent. Direk, napakaganda ng katawan po ninyo. At your age ay fit pa rin ang katawan nyo, mga muscles nyo, maganda pa din. Ano po yung mga sports na ginagawa nyo? Back home, lagi ako nag-jog po na 3 miles a day. Siguro sa Philippines, mga 5.6, 5.5 kilometers a day. So, ganun yung ginagawa ko. Tapos workout pa ako. Tapos, syempre, diet talaga. Lifestyle ko na talaga yun. Hindi ako makain talaga ng rice. Hindi nyo ba naisipan sumali sa mga Olympics, sa mga... Wala, matanda na tayo doon. Pero nung bata, yung dream ko din. Pero wala, malabo na. Iba na yung mga training na mga yun. Bilang isang Pilipino, gusto kong kunin po ang inyong pong pananaw, opinion, kaugnay ng pagkapanalo ng ating Olympia na 2 beses nanalo ng gold. Bilang isang Pilipino, ano po ang masasabi niyo? Siyempre, napakasaya na tiyatanggap ni Carlos din, no? Ni Katokaya yung gold. Parang emotional ka, siyempre, part ka ng Filipino na at the first time, 2 beses pa diretso. So, I'm really proud of Carlos. Kudos to you. And many more gold medals to come kasi bata pa siya. So, siya mag-represent talaga sa atin. Ang galing. Pero ikaw, alam ko, mapagmahal ka sa mga magulang mo. Of course, tayo mga Pinoy. Yeah. Oo. Ano reaction mo lang? Gusto ko lang kunin yung reaction mo. Sa mga intriga naglalabas na parang may problema silang mag-ina. Tanong ko lang sa, kung ikaw ba mananalo ng isang katulad ni Carlos Yulo, ipapasintabi mo ba ang iyong ina? Of course not. Hindi. Kasi doon ako nang galing eh. I mean, to each his own Hindi ko alam kung... Kasi ayon doon sa ano yan, sa pagpapalaki kasi, baka nagkaroon kasi ng mga misunderstanding along the way, kaya nagkaroon sila ng gap eh. So, napag-aralan kasi namin sa nursing
blessing yan na hindi lahat ng masamang tao kasi na naging ganun sila. May backstory kasi sila lahat yan doon sa upbringing nila. So baka hindi natin alam kung ano yung pinanggalingan. But for me, I could only speak for myself. Hindi ko pwedeng gawin yun kasi doon ako nanggaling. So utang na loob natin bilang, di ba, kung sino man tayo ngayon is because of our parents. Naniniwala ka ba, Carlos, na walang hihigit na medalya, walang lalaki pa sa trophy ng pagmamahal ng magulang? Oh yeah. Naniniwala ka ba? Of course, rito? yeah. Bakit? Well, for me nga kasi nga family-oriented ako. So my family comes first before anything else. Kahit na pera pa yan, you cannot replace your parents. Sa akin, yun the greatest gift na binigay sa akin ni God, yung my parents. Family-oriented ka. At itong Wild Boys ay family-oriented din? O parang... We could say, yeah, because may portion doon na we're thanking everyone, even, our family members. Kasi may asawa din ako doon. We made sure that we made intact kahit na ganun yung gusto ko, kahit na ganun yung pagsasayaw ko. Pero hindi para sa bata, syempre, kasi hindi naman natin pwedeng i-rate to eh. Hindi tayo nag-rate nito. If I could only rate it, syempre, pwede for everyone. So, gagawin natin for everyone. Pero, syempre, that's not the case. So, Direk, marami ka nang nagawang pelikula. Ano yung pinaka pagkakaiba nitong Wild Boys na to? Kasi parang na-amaze ako. Bakit ito yung pelikulang ginawa mo? After a years ng pagbabalik mo, bakit dito ka nagbubuhos ng panahon? ito kasi yung dream project ko eh. Bilang dancer ako talaga. May vision ako na gusto kong sundin dito. And then, hopefully naman, syempre, hindi naman lahat, hindi mismo masusunod. Di ba kung ano yung nakikita ko? Pero at least, I'm happy with the outcome na ginawa namin with my team, from my editor to assistant director to the DOP. Kumbaga, na-pull out namin kung ano yung gusto kong mangyari. At sino po yung inyo pong writer dito? Ako yung nagsulat. Ako yung creator talaga. At ikaw rin ang director? Oh, yeah. At ikaw rin ang bida? Hindi naman ako bida, pero ako lang yun, parang isa sa mga bida, yeah. Kasi grupo siya eh. Direk, okay lang uli kung sagutin niyo to, okay lang din po kung hindi, ipagpatawad po ninyo. Kasi nung banggitin ko ang pangalan Carlos Morales sa isang kaibigan, agad na sinabi niya sa akin, oy, may scandal yan in showbiz. Gano'n po katotoo ito? Linawin ko lang po. Hindi ko alam kung saan ang galing. But all I can say is, syempre, we're just human, We make mistakes and then we move on from whatever we did na, syempre, may karelasyon tayo before and then, hindi ko alam kung ano may nangyari along the way na, alam mo na, may green hill, so pwedeng, alam mo yun, may karelasyon ka. So, and bottom line there is, we're just human. So, I forgive myself kung ano man yung nagawa ko before and move on, be a better person. Paano kayo nakapag-move on? Ako kasi akong tao, masyado akong malalim na tao na it's just part of life, You're not perfect. No one is perfect. Only God is perfect. So, lang naisip ko na, we're just here. We're just a traveler here. It's just a journey. It's just part of life na challenges that you have to overcome. So, after that naman, I'm happy. I'm just continue to live, my life to the fullest. That's it. Paano nyo tinanggap yung mga buzzers noon? Hindi ako kasi nakikipag sa ganun eh. Kumbaga ako, I stay away from yung sa mga negativity. Pag may ganun, hindi ko na ini-entertain yan. You cannot limit that because they have their own mind. They speak their whatever they want. Wala tayong magagawa doon. Totoo naman. Tsaka Totoo part yun. ka ng showbiz eh. Totoo yan. Public figure ka na eh. So, kasalanan mo yun kung may nagawa kang katarantaduhan doon. But you just have to move on. That's how it is. At nagawa mo yon pero nakapag-move on ka? Yes, of course. Yeah. Congratulations dun, ha? Yeah. Ito bang Wild Boys na ito ay gaano ka-wild yung mga lalaki dito, yung mga artista dito, o kayo dito? Basta pag napanood nila, masabi lang, wild pala, ganda ng movie na yun. Tsaka sexual talaga siya. In terms of, if napanood nila yung Magic Mike, mas hinigitan pa namin yun. So, yan, para abangan nila. So, kaabang-abang talaga itong Wild Boys. Kaya, dapat tutukan. Yes, Oo, dapat tutukan nyo. Invite po natin mga viewers and listeners. Yes, sa mga manonood, tsaka yung mga nag-listen sa atin, panoorin niyo po, Wild Boys, malapit na po. Napakadami pong cast dito. Abrenica Brothers, Nico Loco, Arwin Santos, Christoph Garcia, Pedro Red, Rash, Billy James, at napakadami pang iba. Siyempre, ang kaibigan natin si Inday Garutay. Tsaka sobrang dami po. So, panoorin niyo po, Wild Boys. Maraming salamat. Sa showbiz kasi, nagbasa ko kanina, parang wala akong nakitang mga artistang na-link sa yung babae. Ano ito, iniwasan niyo po ba? O baka kaya dahil napagbintangan kayong bading, kaya walang babae? Malinis po ako talaga. Hindi kasi ganito nangyari sa buhay ko. Kaya I make sure na hindi ako malilink talaga kasi parang yung mami and daddy ko, kumbaga nung bata ako, nagkahiwalay sila. So, ayoko mangyari sa akin yung ganun. So, ang nangyari, gusto ko kung sino man yung karelasyon ko, yun lang. So, ayoko pa iba-iba. Dahil nakita ko kasi nung while growing up na mahirap po lang tatay. So, product po kayo ng broken family? Yeah. So, recently, hindi naman recently, like 20 years ago, nagkabalikan naman sila. Gaano kahirap? Mahirap. Lalo na pag yung may mga occasion na kailangan mo yung tatay mo doon, like Christmas and all. Lalo pag bata ka, di ba, pag yung Christmas is for kids. So, wala akong tatay na. So, inano ko yun. Sinapuso ko yun na hindi mangyayari sa akin yun. At sinumpa mong kapag Opo. nag-asawa ka, Yun ito lang. na yun. As much as possible, Yun ang parang ko sa buhay motto ko na
na ayokong maging ano. At itong kasal na ito, posibleng ibigay mo kanino? Yun, sa girlfriend ko ngayon. Anong pangalan ng girlfriend Ang mo? pangalan niya po si Felicia Fong. Ano siya? Chinese-American siya. Felicia Fong. Uy, ang ganda. Paano kayo nagkakilala po ni... Doon sa nurse na ako doon. So, patient ko yung daddy niya. So, sa bahay kami nag-meet sa bahay niya. Frequently, I go to their house to check up on her dad. So, doon nag-build yung relationship namin. Kailan ang planong kasal? At anong klaseng kasal? Hopefully, baka by next year or 2 years max na yun. So, here sa Philippines, syempre, mas gusto ko dito. So, pumayag naman siya. So, masaya pala ang puso mo. Naman, yeah. Happy ako, contented ako talaga. Ano bang feeling ng masaya ang puso? Well, yun talaga, yung overflowing with joy and love. Wala ka nang hahanapin pang iba. Tsaka, compatible talaga kami. Kaya, hindi kami nag-aaway. Paano mo nasabing compatible kayo? Kasi never kami nag-aaway in the span of 3 years eh. So, wala kami pinag-aawayan na yung kahit simple things lang, alam mo yun. So, sobrang compatible kami lahat. Kasi I love dogs and she loves Siya dogs. din, So, natutulog yung aso namin sa tabi namin. So, parehas kami mahilig sa sports. So, nag-workout kami together. So, yung mga ganun. Engaged kayo kailan? Nung last December. Paano? Doon sa shooting ng first day ng Wild Boys. Tapos akala niya eksena yon. So doon ako nag-propose na doon sa stage, doon sa set. Sa Pilipinas to? Dito, yeah. Yung set namin, yung first flashback scene. Siya ba ay based sa Amerika? Yeah, San Francisco kami. Kaya ka pupunta doon? Yes. Anong plano nyo? Anong klaseng wedding? Siguro lang, intimate lang. Yung mga friends, lang. Ayoko naman sobrang laki kasi the whole point naman is just to get married so we could, right? Parang sealed na our love together. Hindi ba parang late bloomer ka dahil ngayon ka lang ikakasal? Hindi naman late bloomer pero we could say na ngayon ko lang natagpuan siguro yung para sa akin. Yun. So, ibig sabihin, pihi ka ng puso mo. Mataas ang standard mo o what? Hindi naman mataas. Parang alam ko kasi na hindi. Alam mo yun? Yung hindi para sa'yo. Siguro pag nakasama mo in 6 months time, hindi mo masabi na, ay, hindi pala. Parang hindi jive eh. Pero sa kanya, parang alam mo na siya na eh. Ganun. Ano ba ang love para sa'yo? Well, love yung, syempre, yung understands everything, forgiving, yung... Ano ang forgiving para sa'yo? Pag may nagawa kang small things lang, dapat yung ganun, pina-forgive na kagad yun eh. Pati may mga bagay na dapat ikagagalit niya, parang inintindi ka na lang because, you love each other. Speaking of galit, paano magagalit? O ano ang dahilan ng posibleng ikagalit ng isang Carlos Morales? Wala akong nakikitang kasi na ako eh. Yung sa point ng buhay ko na ako, parang masyado na ako malalim na iniintindi ko lahat ng bagay. Yung kahit lumabas siya ka sa aming kaibigan, dati hindi ako ganun. So, nagsiselos ako nun. Hindi ka pwedeng lumabas. Pero now, parang just as long na sabihin mo lang kung nasaan ka, you're safe. So, hindi na ako katulad dati na sobrang seloso. Ngayon, okay na ako. So, matured na talaga ako. That's why I'm ready to get married. Ano ang matured para sa'yo? You could understand everything na alam mo naman yung point na yung mali or tama kung ikakasama ng relationship. So, dun yung maturity level ko. Speaking of mali, may nagawa kang bang mali sa showbiz na binalikan mo at inayos mo? Siguro yun yung kay Tito Jojo, yung kontrata na hindi ko alam na meron pa pala. So, yun, at least nag-ayos naman kami. We're friends na. Kung may pagkakamali, may inayos na kasalanan o hindi alam, meron namang blessings na dumarating sa ating buhay. Ano ang gusto mong ipagpasalamat? I'm still here right now. Kahit na nawala ako for a long time. Tapos nung nag-shooting kami, ganun pa rin naman kahit paano yung reception sa akin ng mga co-actors ko, pati yung people I worked with. And then, syempre, my health. That's the most important thing. Right? Kumusta ng health? Yes, perfect. Yeah. Walang maintenance? Wala. Bata ka pa naman. Oo. Bata ka pa naman. Good thing. Kailan nga pala ang labas o showing ng Wild Boys? So, right now po, post-production kami. So, hopefully, within this year, mapapalabas din namin yan. Sa theater, syempre, nationwide. Ayun. So, aabangan po natin yan. Maraming salamat Thank you din po. Thank you so much for having me. Thank you so much sa patuloy na pagtangkilik po ninyo sa aking vlog na ito. Alam po ba ninyo? Thank you po sa pagmamahal ninyo at sa supportang ibinibigay nyo sa akin. Talagang mula sa puso ko ang pagpapasalamat. Muli, ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tondo, Mabubuhay ka kahit saan panig ng mundo. yun na! Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.